Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, please join with me. Mamasyal po tayo ulit dito sa Pasig River Esplanade Phase 1A and B dito sa likod ng Post Office Building. Ayan, napakaganda na at maraming tao ngayon since it's Friday. Marami na naman mga vendors dito, buhay na naman yung negosyo. Ayan, at may daanan din dyan na side. At dito rin, dito tayo dadaan sa grand entrance. Aside sa mga kainan dito, marami na rin kainan doon sa Phase 1C. Ayan, at may mga balloons din dito. Hindi naman ako babalik. Ito na yung grand entrance at buhay na naman. At maganda yung weather ngayon, walang ulan. Wow. Nangingitim nga yung kalawakan, baka umulan to mamaya. Ayan, no? Sana hindi siya bumagsak. Ayan yung post office building na nasunog, hanggang ngayon hindi pa rin na-restore. Dito naman na side, maraming mga pwedeng upuan dito. At pupunta tayo sa bandang dulo. Yung tapat natin ay Escolta. Ayan yung LRT1 southbound papuntang Baclaran. At ang lapit nga lang dito ng LRT station, ang pinakamalapit na LRT station dito ay Carriedo. Yung isa naman guys ay papuntang northbound. At yan yung nakikita yung Fiati University, dyan lang yung banda ang Carriedo station. At kung masipag kayong maglakad, pwede nyo nang lakarin. Dyan kayo dumaan sa tapat natin sa may Escolta. Dyan sa may riverside ng Escolta, yan ay Plaza Yuchenko. At safe naman dumaan dyan at napakaganda din at napakalinis. Kasi well maintained at may mga guards din na roving dyan. At doon na kayo dumaan sa may Jones Bridge. Kaya napakadali lang pumunta dito. At kung mag-jeep naman kayo, bawa galing kayo ng Recto, pumunta lang kayo sa Rizal Avenue na kung saan ang railway. Maraming mga jeep doon pupunta dito. At yung mga signboard niya ay South, Pier 15, Lawton, Post Office, Intramuros. Dadaan lahat yan dito. Kaya walang problema kasi sa Avenida naman po kayo, dyan po dadaan mismo ang mga jeep at kakanan sa may Ronquillo Street.
maganda yung mga landscape dito at maganda talaga magtambay din dito kasi may mga uupuan sa gilid. Ayan oh, talagang mapapasayo ka ng pandango sa ilaw dito. Dito yung parang port area nila. Siguro in the future magkakaroon dito ng mga boats at saka floating restaurant. At yun nga, work in progress pa naman tong Esplanade. Abangan na natin at marami pang mga pasabog dito. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang Esplanade ay 25 kilometers at magsisimula nga dito sa Manila hanggang Laguna de Bay. At ganoon siya kahaba at ang target daw nito hanggang 2030 matatapos yung buong project. Tapakaganda kung matapos na, talagang Europe na Europe yung vibes natin. At ngayon napakalinis ang Pasig River oh, as you can see. Kung may dala kayong mga sasakyan, ayan sa tapat natin, Escolta Car Park. It's a multi-level parking. At yan lang alam ko na car parking na safe. Talagang hindi kayo mag-worry kasi fully secured yan. At napakalapit lang yan. Diyan lang kayo tatawid sa Jones Bridge. Ayan. Diba? Napakalapit lang. At kung may dala naman kayong mga bata, lalo na kung maliliit, kailangan close monitoring kasi delikado, baka malaglag pa sa river. At kung may mga kalat man tayo, kailangan i-dispose natin properly. Hindi kung saan ka nakatayo o nakaupo, doon mo lang iiwan yung kalat mo. Ayan o, may basurahan dito. At kung wala naman tayong makitang basurahan, pwede naman natin ilagay natin sa mga bulsa natin kung kasya, o ilagay muna sa bag. At huwag naman sanang iiwan kung saan para mapanatiling malinis ang Pasig River Esplanade. Kasi yung pasyalan natin ay world class at Europe vibes, handog ng PBBM admin para sa bayan. Likod ng Esplanade sa 1A and B. 2 lanes lang kasi yan, kaya for sure walang designated car parking dyan kasi wala nang madadaanan yung mga sasakyan. Kung meron mang mga car parking dito malapit, so maghanap na lang po kayo. At yun nga, siguro kailangan nyo pang lakarin talaga. Maganda rin mamasyal dito kasi may mga security guards at mga police na nagro-robbing from time to time. Yun nga, kailangan pa rin natin mag-ingat sa ating mga valuables tulad ng cellphone, wallet at iba pa. At may CR na rin dito. At pati sa kabilang Esplanade, meron na rin CR doon. At of course, marami na rin kainan. Kaya napakaganda ng mamasyal dito. Perfect mamasyal dito during sunset at saka gabi kasi outdoor pasyalan ito. Sa araw naman sobrang init din dito at kung umulan naman talagang mababasa kayo, kailangan may dala din kayong payong, lalo na dito sa phase 1A and B. Wala kang masisilungan dito.
Ayan o, katulad nito, may basurahan dito. So, kailangan i-dispose natin properly yung mga basura natin, mga idol. Ayan, kung mag-share kayo, dito kayo dadaan. Lalabas ka ng Esplanade. Sa mga first timer at hindi pa nakakaalam, dito kayo dumaan sa ilalim ng Jones Bridge kung gusto nyo pumunta doon sa Esplanade Phase 1C. Dito dadaan at hindi na kailangang lumabas pa ng Esplanade. Nandoon yung mga maraming kainan at may viewing deck. Doon yung makikita ang Binondo Intramuros Bridge na isa sa mga iconic bridge dito sa Esplanade. Ayan, ito yung Jones Bridge. At yan nakapost yung mga guards natin at mga police. At ito yung CR. Grabe, ang daming tao. At napakaganda din kasi ng weather ngayon. Ayan, dito lang yung link niya, hindi na kailangang lumabas pa ng Esplanade. At napaka-safe naman mamasyal dito. At yun, tatanaw na natin ang Phase 1C. Dito na tayo mismo sa Phase 1C. Ayan, nakikita nyo na yung napakagandang hagdanan. Pati yung Binondo Intramuros Bridge. Ayan yung Jones Bridge. Galing tayo dyan kanina sa Phase 1 A and B, yung sa likod ng Post Office Building. At ito nga yung maraming mga kainan dito, yung commercial area ng Esplanade.